Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Once again, we would like to welcome you in our show, The Preparation! Magandang gabi, Huya Sir. Huya, Brother Tony, good evening. Amen. At sa ating mga naggagandahang, nagingitiang, Yun. wow, mga co-host. Yes, sir. Yo, Parang Sister ang Sally, hirap good evening. banggitin, Sister Ara and Sister Rona. Amen. At syempre sa lahat na nakapag-log in na maaga, mga una nakapag-tune in sa atin. Yes, sir. Magandang gabi sa inyo lahat. Amen, amen. Maraming salamat sa mga nauunang nanonood ng ating pong programa. Maya-maya, babatiin po namin kayo. Bago po ang lahat, bigyan po muna natin ng pagkakataon na bumati yung mga sinasabi ni Sir Roy kanina na nahihirapan siyang banggitin. Uy! Yung mga Yun. magagandang, Hindi, sir. Nagagandahang, nagagandang nagingitiang, mga mga co-host. Yun, mga Mga co-host. Yun. Yan. Umpisahan mo muna natin kay Ma'am Sai. Ma'am Sai. Thank you, Sir Tony, Sir. Gabing tawa mo sa'yo. Nasilaw kasi Kasi Roy parang, Sablo. yes, parang napilitan si Sir Tony na mag-agree kay Sir Roy. Muli po, happy Friday po sa inyo Amen, lahat, amen. mga kapatid. At syempre, gusto po namin batiin yung mga nauna na. Yan, nakita namin mga viewers po. At nakita ko po kanina rito si Ma'am Genevieve. Nanonood na siya. Hi, Ma'am Genevieve. Kamusta po kay Sir Christian dyan sa may Tarlac, Panike. Ayan, kamusta po dyan. At Amen. syempre po, ang ating pastor, si Pastor Hill. Hello Amen. po, good Pastor evening, Hill, Pastor sir. Hill. Good evening po. Oo, Evening, maaga. sir. Yes, si Amen. Pastor Hill, nanonood na talaga. Good evening po, sir. At syempre po, nanonood na rin po si Apashra Hunsay. Amen Si po, Ma'am Ma'am Cecilia. Hunsay. Hi, Mami. Nanonood na Oh, siya. wow. At si Doc Eugene Mendoza. Hi, Doktora. Amen, Ninang. Good evening po. Binabati At- po kayo ng future Yan. inaanak. Yes. At nanonood na rin si Sister Chris Capote Ampi. Good evening, Sisi. At si Sir Ronel Pormanes, mga Baptist Builders. Good evening po dyan sa Tarlac. At syempre, Amen. si Sir Ronnie Tabo-Tabo. Good evening po, sir. Si Ma'am Shirley Celerio. Si Preacher Sam Delino. Good evening, Amen. sir. Preacher Sam. Hello po. Meron At- bumabati sa'yo dito. Yes. Yes. Oo, Oh, mamaya. Nakasmile. Nakasmile na kagad. Yung binanggit ko yung pangalan, nakasmile na kagad yung ano. Lumawak ang kanyang Oo, ayan. At syempre nanonood na rin yung magandang kapatid ni Ma'am Ara na si Ma'am Jessa. Ay, si Hello, Ma'am Miss Jessa. Jessa. Ang ganda ng boses nung nakaraan, di ba? Oo. Nag-solo, pambihira. Grabe Mana pagkaturo sa atin. natin. Grabe, mana sa ate. At syempre si Sir Toto Bisuelo. Good evening, Last sir. mate, good evening. At Hello, syempre, sir. ang nangunguna lagi, si Ma'am Noyce Navarro, ang mga team nanay. Good evening po Amen, dyan. Ma'am Noyce. At si Sir J.R. Luruiz, nanonood na siya. Yun. Good evening, Hello, sir. sir. Ay, Ayan. akala ko pinakauna. Napatingin ako dun ah. Yes, sir. Brother Jay, shout out to you. Ayan. Amen. Good evening po. At si Ma'am Carmen Linga. Good evening. At si Ma'am Odessa Aquino. At si Ma'am Blessing Heronimo. At syempre, yung iba ay babatiin ni Ma'am Araville. Amen. Hello po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Team Preparation. Good evening po sa aming grupo, sa Team Fearless, sa aming leader na hahabol ngayong gabi. Hahabol. Yes, Kilala ko yan, hahabol yan eh. hahabol Walang yun. palya yan. Walang Oo, palya yan. kilala ko yan. Aabot yan mamaya. At ganun din, syempre gusto kong batiin ang Team Purposeful sa pangunguna ni Sir Alfonso Wera. Yun, nandyan. Yan. Amen. Nandun. At ganun Nandyan din siya. po, yes. Sa Team Patient, sa pangunguna naman ni Sir George. Sir Ay, George! Sir George. Yan din yan. At Committed mula yan eh. naman sa Team Steadfast. Steadfast. Sa pangunguna ni Sir Dave. Ay, andyan siya. Din. Andito. Wala. Andyan. Yes, Walang po. Christmas. Basta Yes. pag may nakita kayo, ma'am, unang nakabarong, Oy! si Sir Ayun, Dave si yun. Sir Wow. yan. Yes. Sir Dave. At yun nga, kasama rin po natin ngayong gabi si Pauline Gumabay. Amen, Pauline. Hello. Good evening. Hello, pa. Welcome to Team Prep, Pauline. Yes, ayun. Ay, oo nga. At ganoon din si Brother Welcome. Dominic Mendoza kasama Hi, natin ngayong gabi. Dom. Si Ma'am Gretchen Baunsit. At ganoon din po si Ma'am Grace Tumanda kasama Hello po, natin Ma'am ngayong Grace. gabi. Good evening. Si Yun, Brother, shout out kay Sister Grace. yes po, Yun. watching po siya. At si Ma'am Yani Lacson kasama namin sa Fearless. Si Sir Hinerico kasama rin natin ngayong gabi. Sir Ayun. Ner. Nanonood din siya. At ganoon din po kay Ma'am kagrupo rin, si Ma'am Maricel Serrano, si Sir John Burr sa Pato, si watching siya nasa live. Oh, Hello, ang bira, oh. sir. Naka-live Hello po, na, live watching audience. pa sa Yun. live. Oo, Ayun. at ang iyong pinakamamahal na mother, Sir Antonio, si Ma'am Josephine Hello Jovenes. po, mother. Nanonood po Good evening po. ngayon. Si Sir Edward Rubino, ayan, si Ma'am Jessica Mendoza, si Ma'am Joanne Hello, Terencio. ma'am. Kasama rin po Hello. natin si Ma'am Christy Tungol. Ma'am Andiyan na rin Shi. po
At ganoon din po si Ma'am Helen Kapundan, si Sir Hello, Ma'am Kapundan. Apo, at ganoon din po sa lahat ng mga nanonood na po. Keep sharing the link po para mas marami po tayong ma-reach out na mga viewers natin na kailangan po itong programa natin. Amen. Tema sa The Preparation. At ang iba, babatiin po ni Ma'am Rona. Amen. Ma'am Hello Ros. po, maayong gabi sa tanan. And of course, ang West Bank family at ang Ascom Boys and Ascom Girls. And hindi ko nakakalimutan yung ating mga ilan sa ating mga Baptist builders, sir, na nandito. Yun, Amen. shout out sa ating mga Baptist builders. Yes. Shout out. Nandyan sila kanina sa labas nagpahinga, naggabi na ha. Uy, Kaya iyon trabaho yung pa rin, no? trabaho Amen. ng mga Baptist builders. And of course, kung napansin natin, yung kapatid ng ating leader songbird, siya ang magandang Ay, oo nga, kapatid. no? Yes. si Amen. Ma'am Advance Aloha. welcome sa Team Prep. Yes. Sabayan mo na si kuya mo. Nag-iba yung tingin ni Hi, Aloha. Ma'am Aloha. And Ayan. sa ating mga live viewers ngayon na magandang tingnan na yung mga kasama nating live viewers ay mga Yun. team prep mismo. Amen. Oo. Yun. Nagagandahan. at Hindi kayo, Yes. tsaka wave kayo, wave. Sir Rumir, Yes. nakatutok na sa'yo, Sir Rumir. Yan. Ayun! Yan, Ang bihira, oh. Oo, kitang-kita. Amen, ang Sir Dave, kanilang oh, mga yan, oh. ngiti, Sabi sa inyo po, eh. Nakabarong po yan, eh. Ayan. At kasama Amen. na din natin ngayon si Sir Ian Juarez, si Ma'am Ami Hina, si Ma'am Josephine, yung magandang nanay ni Sir Tony. At Amen. That's Si from Ma'am- Maro. Chrissy Delsa, hello po ma'am, good evening po. At sa lahat, nabanggit na din kanina si Ma'am Helen Kapundan at mga team nanay dyan. And of course, ang team preparation, huwag kayong magpahuli dahil ito ay para sa inyo. Kaya I hope na isa kayo sa mangunguna mamaya. And dito na si friend Alfonso, sir. Oh, Yun. nandyan sa harapan. Hinahanap ni Sir, ni Ma'am Noise, si Sir Ponchi. Oh, Andyan na nakita po. na siguro ni Ma'am Present Grace yan. na. Nandiyan na. Amen. Alright, sige po. So, Sir Roy, baka may mga nais din po kayong batiin. Yun, may mga kasama ko dyan sa Naval Inspector General's Office na nakapag-login. Shout out to all of you. Keep passing the link. At medyo maaga pa sapagkat ngayong gabi, Brother Tony, ay maganda yung ating pag-uusapan. Yes, Tatalakay sir. natin yung Yes, sir. dugtong ng magandang topic last week. Yes, sir. Yun. Amen. So, salamat po sa Panginoon dahil last Friday we open a new topic actually about commitment pa rin. Yun. Pero napakaganda na magkaroon tayo ng focus about involvement. So, yun ang naging focus po natin last Friday at ngayong pong gabi ay itutuloy po natin. Naalala ko kasi dahil ito ang isa sa nakikitaan natin na kinakailangan ng mga kagrupo natin from team preparation. No, lalong-lalo na po sa panahon natin sa ngayon, napakadaming ang mundo natin ngayon, napakadaming ino-offer na po pwede silang makapag-involve. Yun. Iba't ibang activities, iba't ibang mga bagay na pwede po silang maglaan ng panahon, iba't ibang mga bagay na pwede silang magbigay ng kanila pong lakas, etc. and etc. Pero nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na merong ganitong klaseng programa na kung saan dapat doon sila mag-i-involve. Check. Dapat i-prioritize nila. Yes, sir. Dapat i-prioritize. Pinag-usapan yung last week, Brother Tony. Yes, sir. At ako'y natawa nga. No? Yes, sir. Ako'y natawa last week. Di ba? Tinawanan niyo ako eh. Oh, sir. Nung may sinabi ka na patukol sa pag-aasawa na ano, Yun, sir. hindi biro. At sinabi ko, talagang hindi biro yan, Brother Tony. Di ba? O kita mo, ngayon natatawa din siya, di ba? That's true. Yes, sir. Alam mo, Brother Tony, totoo yan. Sapagkat yung kabataan ngayon, alam mo, ang daming avenues Yeah. na makinig kayo mga young men, young ladies. At sa mga medyo matured na may kilala kayong mga young men, young ladies. Ang dami yung pwedeng avenues na may didistract kayo. Totoo yan. Pero hindi nyo alam na distraction na pala yun. Hindi nyo alam na nababaling na pala kayo doon. Yung attention napupunta na doon. Napupunta na doon. Diba, alam mo, dati-rati yung mga reels lang, di ba, na may iksi. Sa Facebook to, sir, no? Sa Facebook, Oo, di ba? yung mga Online, videos na yan. Sokmed. Ngayon, may mga may mga short stories. Uy. Oo. Mga drama. Oo. At ang mga pinag-usapan sa mga drama niyan, makinig kayo, is all about emotions. Yun. Away sa pamilya. Nagsisilusan. Oh. Yun. Alam mo, maraming 3 to 5 minutes lang yan.
And then, marami kang makuha dyan that will feed on your emotions. Yes. Hindi alam ng kabataan, at actually marami dyan, mga may asawa na eh. Hindi natin alam, distracted na pala tayo. Totoo yan. There are other things which are more fruitful na pwede natin gawin. Huwag natin muna isama ang team prep every Friday evening, 8:30. Halimbawa, hindi naman Friday evening, Brother Tony. Monday to Thursday. Ang dami pong pwede magawa sa bahay. Maglinis ng tahanan. Yung household chores. Totoo yan. Na hindi mo alam, distracted ka na pala sa mga short telenovela, short drama movies na ito. At wala kayong makukuhang magandang prinsipyo dyan. Totoo yan. At iisipin ng kabataan, at maraming may asawa, nanonood din sa ganyan, alam mo, iisipin nila, ganito, lalo yung kabataan ba nito, ganito pala pa ng asawa. Yun. Now, tumawid na Biyernes ng gabi. Okay, malinis ang bahay, tapos ang household chores. Syempre, 8:30 may team prep. I-prioritize naman ng kabataan. Sabi nga natin last week ba nito, ang daming members lang ng church. Young men, young ladies, nasaan sila ngayon? Kayo ba'y nag-tune in? Nakikinig kayo ngayon? Yun. Amen. Ito is an amplification. We are amplifying. We're expounding on the preaching ng ating pastor sa pulpito. Amen. Hinihimay-himay natin isa-isa. And we are focusing on the young men and the young women, young ladies, preparing them for marriage. Kaya importante ma-prioritize nila yung ganitong palabas pag Biyernes ng gabi. Ba dito? Tama, sir. That's right. Napakaganda yung sinabi niyo po kanina, Sir Roy. Ito po yung reality. Actually, kahit paano may idea tayo when it comes to social media. Totoo yun eh. May mga reels po dyan na automatic na mag-show up. Pop up. Magpa-pop up, mag-show up. Actually, kahit isa lang po yung i-react nyo po dyan, ano yan eh, yung Facebook kasi meron po yan tinatawag na algorithm. So for example, may tema. Explain mo yan. Yes, sir. Explain mo yan. For example, may isang video na ganito na nilike mo or nag-comment ka, mapapansin mo isang beses mo lang yung ginawa, maya-maya, dire-diretso na, Ang tuloy-tuloy. kasunod, kaparehas yan. Yes, sir, Pare-parehas. pare-pareho. May connection na. Yes, sir, connection yan. Kaya no wonder, makukuha talaga yung yung attention nyo doon. And once na ang attention nyo po doon ay makukuha, totoo yung sinabi ni Sir Roy eh. Most of the time, pag tayo po ay nakapanood ng mga videos over the internet, emotion yung yung madalas na matitrigger sa atin. Ang mabibuild up, ang mas tirap, Build emotions. up yan. That's right. Okay, sana kung mga sports, Yun. ay paano, Pwede pa sa yun. kakapanood mo, pinawisan ka, nag-lose ka ng 1.5 pound, di ba? Pero again, Brother Tony, ang social media na ito, karamihan dyan are, hindi lang mga short reels, na Dami. seconds lang. Yeah. Ngayon may mga short drama na, telenovela. Yeah. 3 to 5 minutes, yung iba 8 to 10 minutes. Ang dami ng mga kabataan and pasikreto, pasimple, palihim, mga may asawa na, nanonood ng mga ganito. Mga ladies, mga nanay, mga asawa, nanonood ng ganitong telenovela, mga drama. And deep inside, buti sana kung mag-isa sila sa bahay, iiyak din yung mga yan eh. And then mga galit sa karakter. Oh. Tapos pag nagalit sa karakter, Anong kinalaman ng screen ng tablet mo, di ba? But they will react. Wala sa pagbabalingan ng galit nila. Yun. Hindi yung asawa nilang lalaki, Brother Tony. Bugbog na namatay dyan, Brother Tony. Ganun ba yun, Sir Roy? Hindi, nasabi ko lang kasi last week, pagkasabi mo, alam mo, hindi talaga biro ang pang-aasawa. Hindi biro? Hindi Yun, biro. sumagot lang ako, talaga hindi biro. Pinatawanan kayo lahat. Di ba? Yes, sir. Totoo yan. Kaya sabi mo nga kanina, Brother Tony, we have to prioritize. Totoo yan. Sure. And ako'y nagpapasalamat. Shout out kay Ruth. May isang kasama ako sa office. Sabi niya, sir, babiyahe ako ng Mountain Province mamayang gabi. Pero maglalagin ako sa team prep kasi gusto ko makinig. Wow. Amen. Amen. Habang nasa biyahe. Sir Roy, para yang si Sir Totan, sabi niya dito, Amen, good evening po. Watching her on board ship going Rio, Brazil. Just Sino imagine, sir, Si Kuya Toto. sir. Shout out sa'yo, Brother Toto. Yun. Ganun siya, Papuntang sir. Rio. Yes, sir. And alam mo ba, sir, bakit naalala ko din yan, sir? Gusto kong basahin. Noong Monday, estudyante yan, sir, sa PSS. Online din. Classmate ko yan eh. Online, classmate ni Sir Tony. Alam mo ba na nandyan siya, tapos bigla siyang nawala. Nag-PM sa akin, sir, na nagkaroon daw ng problem. Nag-sorry siya bakit hindi niya natapos dahil nagkaroon ng problem sa sa makina nila. So, kailangang ayusin. So, kaya bumaba siya sa makina. Yes, sir. Just Ayusin niya. imagine, sir, na ganun yung kalagayan. Kaya ang sabi ko sa kanya na we understand sa inyong mga working, lalo na moving, hindi yung naka-steady lang. So, may flash siya dun sa exam.
Yes, Bali sir. Toto. Bali Toto. Pasado ka na doon. That's fine. Kaya yun yung pinag-usapan natin ngayon. Yung priority niya, sir, is mag-involve kasama palagi ang Panginoon sa kanyang mga activities. Yun, alam mo ba ito, naalala ko tuloy. Yung pag involve sa mga nakikinig ngayong gabi, pustahan din ba tayo nagpagpustahan ba Hindi, dito? sir, Hindi hindi. na rin po pustahan, di ba? Pero I would like to challenge them. Di ba? I-prioritize nila every Friday evening ang team prep. Kung hindi kayo pagpapalain ng Panginoon. Amen. Amen. Kung wala kayong matutunan, balikan nyo ako. Pero kung pag pinagpala kayo, mag-share naman kayo. Oh, that's right. Balikan niyo Yeah. naman kami. Yun. Kasi marami sa ating mga taga-survivor ba dito, ay hindi pa sila kumbinsido. I don't blame them. Kasi ako mismo, no, ako'y nag-attend sa church in 19... Ba dito ni, congratulate nyo naman ako. By God's grace, nag 30 years ako sa church. Wow, January 15. Wow, Amen. 30 years. January 15. 30 years na ako rito. Wow, Wow. amen, sir. Unang attendance ko rito. Pero ba dito, hindi pa ako kumbinsido noon. Sa una. Hindi ako kumbinsido. Sabi ko nga, sa dami na napunta ko, sige nga, tingnan ta, subukan natin to. At sinabi ni Pastor yan, minsan sa mga preaching niya, Bok, naalala ko, sinabi mo, hindi ka kumbinsido. Totoo naman. And that is just being open and frank. Because una mong salta, una mong dating, hindi ka pa kumbinsido. Susubukan mo muna yan. Di ba? And as you go on, yung sinasabi mo, matututo ka dahan-dahan. And you will get in love with the Word of God. Makikita mo yung dahan-dahan eh. Sa mga taga-subaybay, I know a lot of you hindi pa kumbinsido. But nananatili kayo sa team prep. Sa mga baguhan, I would like to challenge you, manatili lang kayo, especially young men and young women. And I believe God will use this show para may matutunan sila pagdating sa patungkol sa pag-aasawa. That's right. Totoo yun ang sinabi ni Sir Roy, no? Actually, lahat naman po tayo kapag sa umpisa, hindi nyo pa nakikita yung parang pinakabuong picture. Ano bang makukuha ko sa isang bagay na ito para ako ay makapag-involve? Kung paano, bakit ko mailalagay yung aking sarili sa ganitong sitwasyon, napaka-imposible pag paminsan-minsan nyo lang napupuntahan or tayo ay nakakapag-involve. Tatandaan po natin, lahat po tayo ay dapat tinitingnan po natin yung mga bagay na kung ano po yung mga bagay na mas makakatulong po sa bawat isa po sa atin. Mga young people, katulad ng sinabi po natin last Friday, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil kung maghahanap tayo ng isang institution para i-prepare yung mga kabataan po natin bago pumasok sa pag-aasawa, definitely wala tayong makikitang ganyan eh. Programa sa gobyerno, sinabi natin last Friday, pambira, family planning na eh. Dahil meron na eh. Meron na. ng laman eh. Correct. Kaya family planning na. Planning. Hindi po ito yung makakatulong para sa kanila pong, alam nyo ba yun, papasok sila sa pagpapamilya, pambihira, napaka-late na yun kasi meron ng laman eh. Tsaka marriage counseling. Yes sir, marriage counseling, dun pa lang. Kinasal na. Kinasal na. Nag-away, kaya magpapakounsel. Yun. Ito to, di ba? Yes sir. Sorry. Not knowing that success is always in the Preparation. preparation. Yes sir. Alam niyo po yung mga BSIT students natin sa PS, napaka-advantage. Isa sa subject nila yan, sir. Marriage and family relationship. Just imagine na estudyante pa lang sila, may ganyan ng lesson. Kaya nga, di ba, Tony, last week, sinubaybay natin yung programa ng church. Na nais ko lang muna i-review. Sa atin, yung paghahanda sa pag-aasawa, yung kasal, 3 months, 6 months, kaya mo mag-prepare ng kasal eh. But yung pag-aasawa, it's a lifelong building process. Yes sir. Na nag-uumpisa sa bata. Bata, toddler, meron tayong mga activities sa church para sa kanila. Sunday school. Diba? And then, hindi Sunday school, may isa pa. Yung sa mga pinakabata natin. Good Sunday school, Sa good news labas. class, and then may team focus, and then team prep, juniors, and then, yeah. So, progressive yan. Bakit? Binibigyan natin ng halaga ang character building. At ito ay nag-uumpisa, hindi 6 months bago ka mag-asawa. Hindi ito mag-uumpisa 1 year bago ka mag-asawa, Brother Tony. Sapagkat yan ay pakitang tao lamang. Lalabas ang tunay na ugali pag nag-asawa na. Lalabas ang simangot, lalabas ang sigawan, ang duruan pag nag-asawa na. And yet, habang papunta pa lang doon, grabe ang pa-cute, Brother Tony. Grabe ang pa-sweet, talagang pa-effect talaga na ano. Di ba? Pakitang tao yan. That's why sa atin, ang umpisa ay bata pa lang. So we have trained up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Yun tayo
So, ang programa ng church natin sa team preparation is not actually the beginning. It's the culmination. Ito ang final bago mag-asawa. Kasi meron tayong junior church, meron tayong juniors all the way up, That's Sunday right. school, etc. Kaya importante sa mga taga-subaybay, especially the young men and the young ladies, every Friday, i-prioritize nila. Right, totoo po yan. I-prioritize natin yung programang para sa atin. No, kaya nga merong ganitong klaseng programa dahil nakita natin yung pangangailangan ng mga kabataan po natin. And we are very thankful dahil nakakita din po tayo ng mga bunga, naging bunga ng programang ito na sila po ay nakapag-involve sa ganitong klaseng programa. No, kaya hindi ito yung tipong sasabihin lang natin, ito maganda tong gagawin po ninyo. Most of the time kasi parang theory lang yung tingin ng iba, pero pag nakakita ka ng mismong nakita natin na ikinasal ng maayos, yun yung bunga ng programa pong ito ng team preparation na pinrepare yung mga kabataan na lalaki at babae na ito ay sila po ay nakapag-decide. Nasabi nila, prepared ako. Yun. At ako ay ready nang pumasok sa buhay pag-aasawa. Yung mga Diba? bunga natin, di ba? We presented them last Yes, sir. last year. Sina Brother Janiel Janiel, apo. and Sister, si Angie, Yes po. si Maki, Apo. at si Shobe. Marami tayong mga bunga natin. May kilala nga rin Ayun. ako sa Roy na talagang ready na eh. Sino? Sir, Ma'am Ara, Hindi, Ma'am Ara, share yung ko lang, sasabihin si sir, Ma'am Ara. kasi, di ba, Sir Dave. pinag-uusapan Yun. po kasi natin bakit involved tayo dito sa programa na malaking tulong po talaga itong programa ito. Kasi sir, naalala ko, syempre before, working din po ako, kami, ayan, si Ma'am Sai, si Ma'am Rona, may mga times po na may kailangan po kaming tapusin sa dapat na oras na yun kasi yung oras po namin dito, 8:30, dapat nandito na kami, o before 8:30 nandito na. Bakit po? Kasi alam namin na mahalaga po itong programang ito sa amin. Hindi lang bilang host, kundi kami rin po mismo ay makakatanggap ng mga tinuturo at prinsipyo. At alam nyo ba, sir, naalala ko lang po, dahil nga sa programang ito, speaking of bunga, nagkaroon ho tayo ng ilang mga nagbe-message po sa atin. At dahil doon, may mga ibang Totoo taga-church, yan. Oo nga, no, sir, naalala ko yan. naalala ko, sir, kasi may mga taga-Ilocos po na Yeah, ngayon, oo. sir, kasal Yeah. na sila for 3 years. Oh, 3 years dahil ng po sa kasal. May anak programang na nga. ito, yes, sir, itong programang Ay, itong sana. binanggit ho niya na naging tulong sa kanila dahil sa pakikinig at involvement nila sa panonood ng programang ito. At dahil po doon, nagpapasalamat sila sa programang ito. At meron din po na sa area po namin na isang family, naging bunga rin po ng programang Yeah, ito. oo. Nanood ho sila at kinontak po nila ako, nagtanong po kung paano makarating ng church. So hanggang ngayon, sir, nandito po yung family na yun sa church. Napasahan sila ng link ng programa Kaya natin. kung mapapansin Wow. nyo, sir, na napakalaki po talaga ng tulong. Kaya hindi po natin pwedeng basta-bastahin yung programa na ito na dahil lang narinig ko na kay pastor yan, nasabi na ni pastor sa pulpito yan, kaya parang hindi na po mag-involve. Especially po, aminin po natin mga team preparation. Once na nakarinig na tayo ng prinsipyo na depende kung sinong nagsasabi nito, kung sino yung magsasabi ng prinsipyo nito. Ay, Depende kung sino. Total si Sir Tony naman yan, si Ma'am Rona, si Ma'am Sai naman yan eh. Pero hindi po, napakalaking, ay pag si Sir Roy, okay yan, no? Pero napakalaki pong tulong nitong programa ito. Kaya wag po nating anuhin yung sarili natin na ilayo po pagdating lalong-lalo na sa ating team preparation kasi meron na tayo ginawa itong programa sa atin. So kung Yun, alam meron mo. man, tayo po talagang dapat Tama yung involved. sinabi mo, Aray. Kasi, Brother Tony, yung ating success story, hindi lang naman yung mga naikasal na dating team prep na na-present natin. Brother Tony, you are a success story. Amen. Yan po. Ilang years Glory na to ba, God. kasal? Sir, 10 years going 11 na kami. Going Ngayong 11. taon. Kaya kung masabing success story ka, for 10 years, you have been together with Sister Dang. Amen. Marami, Brother Tony, sa labas. Wala pang 10 years, wala na sila. Yeah. Sir. So the mere fact na nagpapatuloy ka with Sister Dang, you are a success story. Amen. Ako hindi ko masabing success ako kasi wala pang team prep noong time namin. Bunga ako ni pastor at ng preaching. Kayo ang bunga ng team prep. And nagpapatuloy. Ibig sabihin, yun ang success. Kaya importante talaga na wag nating liitin to just because, ay syempre, pag sinabi mo sa gobyerno, di ba? Iha-highlight ng gobyerno yan. Nothing against that. Kasi naman wala, at least meron, di ba? Pero again, I mentioned last week, Brother Tony, short term ang sa gobyerno. Because it is tied up with the political timelines. Ito ay reality. Kung ako naman talagang politician, ba't ako magbibigay ng programa beyond my term na 3 years? Or beyond my term na 6 years? Bibigyan ko ng programa na maiksi lang.
Eh, paano naman ang pag-build na life o na mag-asawa? Eh, lifelong yun. Totoo yan. Di ba? So, importante, it must not be a program. It must be a heartbeat to be able Amen. to prepare the young men and the young ladies. Not only for marriage, but subaybayan din sila long after marriage. Kagaya ni Brother Tony. Yung anak niya, sir, nasa 7 years old ngayon. oo. Yun, si makulit Primo. Si Primo, nasa junior church ni Brother Tony. After junior church, magbabalikatan yun. Yes, sir. And then papasok yun sa Team Focus. Yes, sir. And then Team Prep. Yes, sir. O di, Manliligaw by na. the time, may anak ka na Brother Tony na Team Prep. Yun. Primo. Lo. Imagine ko. Lahat ay katitita Sai. Pero totoo yan. That's yan ang buhay natin eh. Darating at darating po talaga tayo dyan. Kaya nagpapasalamat po tayo. May ganitong klaseng programa yung simbahan natin na may designated program sa bawat age, age Age group, age bracket po natin na dapat tangkilikin po natin. Alam nyo, team preparation, bunga kami ng ganitong klaseng programa na kami po ay nag-benefit. Bakit? Hinayaan po namin na kami po ay makapag-involve sa ganitong klaseng programa. Alam nyo po, dahil po sa programa na meron po tayo, it greatly affects our lives. Ulitin ko po, napakalaki po na naging impact po sa buhay po namin. Can you imagine pag walang nagturo po sa amin ito? Ako po ay dumating dito sa church when I was 11 years old, going 12 during Baptist Boys. Baptist Boys pa kasi dati huya yung mga Yung kapanahunan mo. kapanahunan po Yun. namin. Yes, Baptist Boys. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kung hindi ako nanatili sa simbahan. Ang bira, Sir Roy, yung mindset ng mga kabataan, huli ka pag wala kang nililigawan na babae or pag wala kang girlfriend or boyfriend. Sa panahon po namin, ewan ko lang po sa ngayon, Ilan, Ay, pa rin. sir, panahon namin ilan ako. dapat? ilan dapat? Oo nga, Hindi no? naman sa Ilan amin, dapat, kumbaga parang hindi ka in pag wala kang girlfriend or boyfriend. Lalong-lalo na dati, usong-uso sa amin yung high school kami. Nakaranas din naman tayo mag-aral sa labas during the high school. Usong-uso. Usong-uso. Ano sinasabi mo sa Sir, High school life. Sir Roy, sir. usong-uso dati pag uuwi ka ng bahay, Oy. kahit may service ka, hindi ka Oy. sasabay doon. Ay. Para Kasi- makasabay mo siya. Kasi meron kang ihahatid. Yun. Ay. Dati mo na. Ano doon yun yung ano doon Nag-e-effort ka na makatid sa kanya. Yes, sir. Ganyan yung mga kabataan dati. Crush mo lang yun Crush lang yun. Tsaka hindi lang kung may crush sa kanya, marami. Oy. Oo. Tanong, kilala nahatid mo ko ba yun, magulang sir, mo? Yun. Tanong, nasa yung nanay mo, mamalengke. Yun. Di ba? Tama. Yung mga kabataan yan talaga naman. Sabi mo, high school pa lang, ang dami ng pressure eh. Totoo yan. Kaya napakaganda na ino-open yung mga kaisipan ng mga kabataan natin. Kasi pag yung kabataan natin napangunahan ng emotion, makitid yung utak. Sobrang kitid. Napakakitid. Sobrang kitid. Naalala ko tuloy, sinabi ng pastor po natin, kanina lang, shinare niya po sa atin. Pag yung salita po ng Diyos Is not is not glorified. glorified, tama po, no? Now, or was not applied, kung ang salita ng Diyos ay hindi natin na-apply, yung jablo, sigurado Ang yun yung magnify. magmamagnify sa buhay ng bawat individual po sa atin. Yeah. Can you imagine pag ang isang tao ay walang napapakinggan na salita ng Diyos, sino ang nangunguna sa kanyang buhay? Kaya ikaw, kabataan, magpasalamat ka, may napapakinggan ka. May napapakinggan ka sa programang ito. Yan. May napapakinggan ka sa preaching na binabahagi ng pastor natin. Sigurado may napapakinggan ka rin sa area leader mo. Pero at the end of the day, ang tanong, yung napakinggan mo, na-apply mo pa rin kaya? Yun. Sir Roy, marami na po tayong mga naging kabataan na dumaan sa team preparation. Sigurado nakapakinig yun. Nakapag-involve naman yung iba eh. Alam mo, ang malungkot nga, may mga napresente mga success by the grace of Yes, God. sir. Success stories ba Tony? Pero along the way, marami rin nalagas. Totoo yan. Oo. Yun talaga yung nangyayari. Dahil, Sabi mo, Hindi- hindi na-apply. yes, sir, Sabi nga that's ni right. Pastor, di ba? If the word of God is not applied, di ba? So kailangan i-apply natin ang salita ng Diyos. Tama. Dito ang pinag-usapan naman natin, Salita mga ng prinsipyo Diyos. mula sa Amen. Biblia patungkol sa pag-aasawa. Which will bring us to our second point. Last week, yung first point natin, Brother Tony. Sabi natin last week, walang ibang programa nagtuturo how to prepare a young man and a young lady. Ang second point natin, yung sinabi mong commit to yung ganitong activity. Our second point is, maraming kabataan sa ngayon
ang nasisira ang buhay dahil akala nila ang pagpasok sa buhay pamilya ay parang laro lang. Laro lang. Yun. Hindi pala laro, Sir Roy. Yun. Hindi pala. Noon pa man, hindi laro. Akala nyo lang laro. Akala nila, bahay-bahayan. apoy ha. Sige, Oo. maglaro ka ng apoy. Para mapasok ka. Pag napasok ka, ewan ko lang. No? Eh, sir, okay naman kami. Di man kami nag-aaway. Ba't kailangan pa namin magpakasal? O, di ba? Yun. Marami na sasama ngayon. Ano tawag? Is that your wife? Is she your wife? No, she's my partner. Ganyan ang tawag nila eh. Partner yun. Di ba? Yung- Ay, hindi mo basketball to eh. O hindi mo to sports, di ba? Kaya dito, ang pag-aasawa, hindi yan laro-laro. Totoo yan. Sa mga kabataan, it is yet that's instituted by God. Tama. Na papasukin mo yan, ang witness yung ayon Diyos. Na kumbaga, instituted by God na siya ang magbibigay ng blessings. So, pag pinasok nyo yan, you should be prepared. And may tamang proseso, may tamang daan. Yeah. Hindi naman yan nagustuhan mo siya, nagustuhan ka niya, magsama na kayo. Kailan na may blessings ng Panginoon. It's not a game, Brother Tony. Yes, sir. That's right. It's not just a contract Totoo. na pipirma na papel lang yan eh. Yeah. It's a commitment. That's right. Eh yung contract, pag nabura yung ink, wala na yung pinirmahan mo. That's Pag right. nabasa, pag na-misplace, nawala, nasunog, di ba? That's right. Contract, it's more than just a contract. Mm. It's a commitment before God. Napapanindigan mo. Till death Do us part. do us part. Hanggang kamatayan lamang mapapahiwalay sa inyo. Ibig sabihin, habang buhay kayo, ay magpatuloy kayo. So sa kabataan, naway seryosohin ninyo. Amen. Eh, hindi naman tayo, Brother Tony, magsiseryoso ng ganito. Kung ito'y biro-biro lang eh. Totoo yan. Kung ito'y laro-laro lang, maglaro din tayo. Di ba? But ito'y seryoso. That's right. It is instituted by God. Kailangan matutunan ng kabataan how to be prepared to go into marriage. That's right. It is more than just a contract. It's a commitment between you, your spouse, si Diyos ang witness. That's right. Kaya wag nyo po dapat maging team song yung ano eh. Parang biro lamang. Hindi ko alam yun ah. Sir, nag-comment ang iyong kababata, sir. Sir, sino yan? Sino Kaya ang- ngayon, committed na ako. Oy, si sino Sir yan? Hiner. Sino? Oh. Ang bihira talaga. Committed na talaga yan ah. Well, totoo po yan. Uy. Mga kabataan natin sa ngayon, akala nila yung pagpasok sa buhay, pag-aasawa, ganun-ganun na lang. Parang laro-laro na lang. Naalala ko yung tinuturo po natin dito sa ating pong simbahan, kapag ikaw ay sobrang saya, delikado na bigla-bigla ka sa iyong desisyon. Pag ikaw ay malungkot, lalong-lalo na delikado na pag sobrang lungkot ka, ikaw ay sigurado magdi-decide ka, delikado ka. Ano ang mag-stabilize sa isang tao, Brother Tony? Na hindi siya sobrang saya o sobrang lungkot sa pagdi-decide. Salita ng Diyos. Tama po. The Word of God will give you stability in your life. That's right. Kasi pag nakabase ka sa sobrang saya ka, it's about emotion. Pag ikaw naman ay sobrang lungkot, it's also about emotion. Sir Tony, excuse Ma'am me Ron, na, sige Sir po. Rehab, babasahin ko lang yung sinabi po ni Pastor Hill. Ang pag-aasawa ay planadong pagsasama. Planadong pagsasama. Amen. Amen, sir. That's Hindi right. laro-laro. Tama. Kaya napakaganda po yun eh. Team preparation, maaring sa ngayon ay meron kang plano, Yun. no? Ang tanong, Yun. yung papasukin mo bang plano, totoo ka bang magiging committed dyan? Maayos ba yung pagpaplano? Maayos ba yung pagpaplano mo? Yun. Ang Diyos kaya ang inuna mo, ang kinonsider mo when you decide. No? Kaya nagpapasalamat po tayo dito sa programa natin. Yes. Tinuturuan natin yung mga kabataan natin na dapat sigurado ka talaga eh. Yun. Yung hindi ka, yung basta-basta na pag ikaw itatanungin, ikaw, handa ka na bang mag-asawa? Sir. Hindi makasagot. Pag tinanong yung ganyan, hindi makasagot ng maayos yan eh. O yun nga eh. Pero kung sino-sinong mga mini-message yan sa messenger, Uy! Kaya nga, Brother Tony, di ba? Oh, young ladies, ayan, good Sir tip Roy. ito, good tip. Yan. Sige, Sir Roy, banatan nyo. Makinig ako. Young ladies, makinig ako. makinig kayo, young ladies. Ha? Makinig ako. Ang sabi ko, young Ayan, ladies. Young ladies lang. Ma'am Rona! Hindi na ba? Oh, sige, kasama si Sai doon. Ay, Yan sama si Ara. Sama na Kasama na si Rona, wag na si Rona. Kapasyado ni Rona yan eh. Di ba, Brother Tony, paano, sabi mo kanina, di ba? Handa ka na ba mag-aasawa? Hindi Tinanong makasagot. yan, sir. Yes, Oh, sir. ang daming, sa PDPM sa Yeah, messenger. oo. Okay.
para malaman mo kung seryoso ang lalaki na nagpapakyut sa inyo, young ladies. Ayan na. Sige. Nanliligaw sa inyo. Tanungin nyo, anong plano mo sa pag-aasawa? Ayun. Ang bihira. Ako ba'y gusto mo bilang girlfriend o bilang asawa? Yun. Alam mo, ang generally, sasagot yan, alam mo, wala nakakasiguro dyan eh. Oy. Huwag natin pag-usapan yan. Eh, kung yung lalaki, kung yung lalaki yung di sigurado sa kanyang buhay, sasama ka pa sa kanya? Ayun. Nako, Oh, sasagutin mo yan? Sir Roy, Ba? gwapo eh. Uy! Di ba? Oh. Tall dark. Siya nga hindi nga sigurado, sasama ka pa sa kanya. Yun, kaya yan ay isang magandang test sa mga ladies. Ayan. Kung seryoso ba talaga ang lalaki. Sapagat ang lalaki seryoso ba ni Tony, hindi ka liligaw ng patago. Totoo yan. Ay, ang ganda yan. Kung ang lalaki ay seryoso, hindi kanyan liligawan ng patago. Ng patago. Ayun. Sapagkat, kaya siya tinatago niya kasi hindi niya kayang panindigan sa ibang tao. Yun. Sabi po dito ni Ma'am Christy Desa, ako ang problema ko, ayaw na ng anak kong mag-asawa. Wala nang plano. Ayun. Naku po, Naku po. Madam Christy, wag naman. Sabihin niyo Oo. kay Clarice, Naku. makinig na siya rito. Pwede pa siya. Amen. Makinig po. Mag-aasawa pa yan. Magkaasawa yan. Makinig lang. Patuloy lang tayo makinig sa programang ito. No, at sigurado ang Diyos din ang magbibigay sa atin ng desire Yun. regarding po dyan. Kaya alam mo ba ito, importante talaga na maintindihan ng kabataan. Sabi natin kanina, marami nasisira. Kasi nung bata pa sila, akala nila, laro-laro lang. Or hindi man lang inisip na laro yan, hindi nila binigyan ng halaga. Ang preparation for marriage. That's right. Akala nila, darating na lang yan, na prepared na sila. Ay sabi nga natin, success is always in the preparation. So paghandaan natin, we give importance sa ganitong palabas, Brother Tony. Amen. Sabi nyo, ilang beses mong binanggit, Brother Tony, nasaan yung mga young people ng church mismo? Mm. Kung yung mga kaibigan natin na nakikinig, na hindi naman members ng church, but nakikinig sa show natin, how much more for the young men and young Ito ladies yan. na nandirito. I-grab nila itong opportunity na ito. That's right. That's right. Kaya sana ito ay nagsilbing hamon sa bawat isa sa atin, team preparation. Ano man ang ginagawa mo sa ngayon, maaaring yung iba sa inyo ay nagbabrowse po dyan habang nakikinig ho kayo. Hindi totoong pakikinig yan. Sigurado ganyan yung ginagawa ng iba eh. Sir, naka-tune in naman ako eh. Iyon. Sir, Hawak nag-involve yung isa. naman ako kasi nagsasend ako ng picture kay Iyon. Sir Ponching. Ayun. Nagche-check si Sir Ponching sa amin eh. Iyon. Di ba? Ang tanong, nakikinig ba ng maayos? Ayun. Nakikinig ba at meron pong focus? Mga kapatid, team preparation, papaano natin masasabi na committed tayo when it comes to involvement kung hati yung ating atensyon? Kaya dapat maging reminder sa bawat isa po sa atin, when you are committed, dapat ibinibigay natin yung buong buong puso mo. Committed ka dyan sa isang bagay na yan dahil may mga rason kung bakit ikaw nag-decide na ikaw ay mag-involve sa bagay na ito dahil nakita mo yung rason na ito ay makakatulong sa iyo. 'Di ba? Kaya once na nakita mo diyan, dapat tatanggalin na natin yung ibang mga options eh. Sa programang ito, wala naman pong ibang naman na magnify dito. That's decision na, sir, na sinabi That's ni Pastor. decision. Tama po yan. Cutting di your ba? options. Yes, kina-cut off natin yung ibang options. Dapat dito lang. Dito ka lang nakafocus, dito ka lang mag-tune in, wala na dapat ibang tinitingnan. Ayun. No? Para ikaw ay matuto, dapat ikaw ay committed sa pakikinig when it comes to this kind of program, team preparation. May Ayun. babanggitin ka Sabi ba, po ni Ma'am Pastor Ara? Hill, mag-ayos sa simula at hindi sa gitna. Ayun. Wow, yan. Dyan muna Ayun. tayo. Mag-ayos Check, sa sir. simula Tama Wala yan, pa sir. lang. at Simula huwag pa lang. sa gitna. Lalong-lalo, wag sa dulo. Wala Sir, na. sir, meron pong nagsabi, at least naayos pa rin. Tama naman yun, Brother Tony. Pero kung Sir, may, sir, kung sige, may sir. choice ka naman, Yun. bakit Yes, ka pa sir. maghintay sa gitna mo Yes ayusin? po. Yun. Pwede naman sa umpisa pa lang maayos na. Yes, Ayan sir. na. Ayos At na Brother Tony, natin. alam mo ba? Mas mahirap mag-ayos pag sa gitna. Totoo yan, sir. Mas mahirap mag-ayos. That's right. Sayang yung lumipas na panahon. Yes, Totoo sir. yan. Amen. I mean, ito, last week lang, sabi natin, Pastor, di ba? Maraming close sa kanya na nandirito. Sabi niya, ito, Brad, years ago, kasama ko sa stage yan. Years ago, kasama ko sa Bicol yan. Kababata ko. Years ago, nasa gawain na yan. And then, ika nga, naligaw ng landas. Pero bumalik din naman. Yeah. Pero sabi niya, yung lumipas na panahon, Yeah. sayang. Totoo yan. Number 2, Brother Tony, yung lakas mo noon. Yeah.
Iba yung lakas mo dati. Ngayon ko naintindihan yung sinasabi ni Pastor 30 years ago na sinasabi niya, pwede ka pa naman pakinabangan ng Panginoon. Pero hindi ka gaya nung dati, nung nag-umpisa ka. Yeah. Na wala ka pang sakit, na pag tumayo ka, kaya mo tumayo, mag-isa ka. Yun. Hindi ka alalayan. Kaya mong maglakad na ikaw lang mag-isa. Na wala kang kasama, baka maligaw ka. That's right. So, importante sa umpisa pa lang, ayusin na. Huwag sa gitna at lalong-lalo na huwag sa dulo. Amen. Sa umpisa pa lang, ayusin na. Team Kung may prep, maliwanag yun. Kung may choice din naman ba dito, Yes. sa umpisa pa lang ayusin. Ayusin At pag naayos ang umpisa, huwag humiwalay. Amen. Pag Huwag umalis. That's right. Napakaganda niyan, Sir Roy. Stop po muna tayo dyan kasi sa totoo lang, Huya, maaring iba po natin mga kabataan, may mga prinsipyo eh. Ang Diyos naman natin Diyos ng second chances. Totoo. Totoo naman. Di ba? Totoo naman. Di ba? Pero alam nyo, napakarami na po tayong na-experience, nakita po ng mga tao na alam naman nila yung tama, pero alam nyo yun, pwede ka nang dumaan sa plano ng Diyos para mapaganda yung buhay mo, nag-detour ka pa. Nahirapan ka pa. Mas lalo ka pang nahirapan. Kung babalik ka rin lang naman sa tama, huwag mo nang Ba't ka pa subukan umalis na sa tama? Oo, bakit ka pa umalis sa tama? No? At hindi lahat ng mga nagkamali ay nakabangon. Ayun, tama yan. Ulitin ko, Sir Roy, kasi akala nila pag bumagsak ka sa umpisa, Bakit nasira sa ka na ganito? Oo. pwede nang maayos Oo. naman Hindi ho lahat ay naayos. Meron pa rin silang iniinda na it is a Consequence. lifetime consequence na naranasan nila dahil sa umpisa pa lang tinuruan na sila ng Panginoon, pero pinili pa rin na magkamali o nasa gitna na natin. O sabihin natin nasa gitna na sa ngayon. O ngayon, hanggang ngayon inaani pa rin yung mga maling desisyon sa buhay nila na sigurado na dapat magiging maayos smooth at maayos yung buhay pagpapamilya o buhay pag-aasawa, pero dinagdagan mo pa ng pahirap. Sir Roy, Yun. yung mga nagsimula nga sa tama, Nahihirapan. may nahihirapan Yung, Di ba, Sir Roy? yung nag-umpisa pa kaya. Di Di ba? O yung umalis pa kaya sa Grabe yung tama. tawa ng dalawa. Grabe tawa ni ba dito? Di ba? Di ba? Totoo naman. Totoo yan. Yung iba, nagsimula naman sa tama. May nahihirapan pa rin naman. Oh. Lalong-lalo na siguro. Grabe tawa ni Araw. Lalong-lalo na Pati si siguro, yung mga itinama ng bandang kalagitnaan. Yun. Ayan, yan. Napakahirap nun, Huya, sir. Ilagay, teka, may babasahin ba? Babasahin ba kayo mga reaction, mga comment? Okay. Ilagay natin ba dito sa simple illustration. Sir Roy. Hagdan, di ba? Hagdan. Let's say, nag-umpisa ka sa tama. Nasa first step ka. Nasa second step ka. Nasa tama ka Ngayon, alam mong mali ito, tinahak mo yung mali. So, bumalik ka sa ground level uli. And then, sasabihin mo na, alam mo yung kakitira ng utak ng kabataan. Yung sinabi mo ba dito, we have a God of a second chance. Amen. Totoo yan. Sa mga taong nagkamali. Yung mga taong pinili magkamali, ay mahirap yan. Yes, sir. So, nasa second step ka na, bumaba ka sa ground level, mag-umpisa ka naman ng panibago. Mas mahirap, sir, yung bumagsak ka. By God's grace, sabihin natin, sige, nagpatuloy ka, okay lang. First step ka ulit, second step, third step. Sabihin mo, salamat sa Panginoon. By God's grace, totoo yan. Pero Brother Tony, kung hindi pinili ng kabataan magkamali, instead of being in the second step, sana nasa fourth step na siya. Yeah, Ibig sabihin, yung pagpapala ng Panginoon, pinutol niya. that's right. Andyan pa rin naman yan. Yeah. But kaysa naman magpatuloy, nasabi nga ni Pastor, di ba? Umpisa pa lang, ayusin mo na. And then pag naumpisa mo sa tama, ituloy-tuloy mo. Huwag ka na makipagsapalaran. That's right. And then sabi mo, babalik naman ako. Babagit yan ating pastor, di ba? Nakasama niya many times. Diba, marami siyang binanggit. Yung iba, very close. Iba, family niya. Yung iba, nakasama sa US. Na ngayon, nandito kasama niya. Sinasabi niya, alam mo ba, dati ganito yan Yan nag-aasikaso sa akin sa States. Yan ang nagsusundo sa akin. Pinapagamit sa akin yung kanyang mga sasakyan. And again, it's only by, we are saying this to be able to magnify the Lord na maipakita sa kabataan. Yeah, amen. Na pag sinasabi naman niya mismo ng mga That's taong right, to, that's right. na siguro kung hindi ako nagkamali, baka kung ano pa naabot ko para sa Panginoon. So it's only by the grace of God, young people, young men, young ladies, na nakapakinig sila ng ganitong programa, Brother Tony, Yeah, that what we are showing are real life experiences yeah. ng mga taong nanatiling tapat sa Panginoon, mga taong nagkamali at yet bumalik, at sila mismo ang nagsasabi
Kung nag-umpisa kayo ng tama, magpatuloy kayo sa tama. Amen. Amen. Kung nag-umpisa tayo sa tama, magpatuloy tayo na tayo ay nasa tama. At wag may tama. Sir Roy. Yun. Duas yun. party yan, sir. Yung pagsimula sa tama hanggang sa gitna, hanggang sa Sa dulo. Tell that duas party yan, sir. Yun. Paggawa ng tama. Tama yun, Rona. Tama yun. Sinasabi si Pastor, Ma'am Yes, Ar- sabi Araw. niya, masaya ang magsimula sa tama at mahirap mag-ayos sa gitna. Yun. Buti kung Yun. Buti kung makakarating pa tayo ng gitna, di ba, sir? Kung makakarating mo Wala ng So, na gitna. umpisa lang. pa lang, ano na eh. That's right. That's Kaya right. alam mo ba na, Tony, alam mo, parati ako binibiro sa mga kasamahan ko sa opisina kung saan ako napunta na ano eh. Yung ganito, usapin natin ngayong gabi. Yeah. Ito ha. Kung sa normal na marriage counseling or ano yung isang sinabi natin, family planning, ito may bayad to ba na, Tony? Totoo yan. Oh, yeah. May bayad totoo to. yan. Oo. Yung tinatalakay natin Yeah. ngayong gabi, may bayad ito. Yeah. Hindi basta-basta ito mapulot ng kabataan ng libre. And yet, ngayong gabi, young man, young lady, libre natin na binibigay sa kanila. Yeah. Kaya sayang talaga pag ma-miss nila, wala kang commitment sa kanitong palabas ba nito, ni sayang. That's right. Balikan ko lang, Sir Roy, no? Gusto ko lang balikan yung mga kabataan natin, especially sa mga kagrupo natin ng team preparation kasi nakas yung attention ko dito yung sinabi ni Pastor na magsimula tayo ng nasa tama. Kesa yung nakipagsapalaran pa tayo na itatama naman natin sa bandang gitna eh. Pero mahirap. Hindi naman namin sinasabi na imposibleng maayos, pero ayun na namin dumating kayo sa point na mahihirapan kayo. Pwede Halim- naman tama. Yes, na pwede naman magsimula sa tama eh. Halimbawa, yung mga young people natin ngayon, na mga kabataan, team preparation, naniniwala ako may mga plano yan na nais sila pumasok sa buhay pag-aasawa. Oo naman, sir. Ang kausap ni Ay, Mother Tony, mga Sorry, young sorry. people. Ay, mga young people. Oh, okay lang naman, young at Sorry, heart. sorry. Yan. Totoo yan, di ba? Yes, sir. Alam niyo, ito yung reality eh. No? Dahil nga tandaan natin mga kabataan, may plano yung Panginoon sa bawat isa sa inyo. Ayaw ng Panginoon na mapahamak yung buhay mo at mahirapan ka at lalong-lalo na-experience mo na yung ganitong klaseng programa na meron tayong simbahan na itinuturo ko para maging maayos yung buhay mo. Young people, ulitin ko po, no, may plano ang Panginoon sa'yo. Kung meron plano ang Panginoon sa'yo, wag na tayong lumayo kung nasaan yung ating Panginoon. Wag na tayong maghanap pa ng ibang paraan para lamang po tayo na, alam niyo yun, para masubukan yung ibang mga bagay, naging curious, what if nasubukan ko kaya ito? Hindi, baka balik naman ako eh. Di ba? O ito ang halimbawa, may mga kabataan tayo sa ngayon na dahil nga sa pagsuway sa prinsipyo ng salita ng Diyos, sinubukan na magliwaliw, makarami ng mga maliligawan, etc. Eventually, nahimasmasan. Sinabi, aayusin ko na yung buhay ko. Medyo late na sa buhay. Yun. Medyo dulo-dulo na. Yun. Sinabi niya, aayusin ko na, gusto ko nang makapag-asawa. Ngayon, gustong makapag-asawa. Kahit na anong pilit na gustong makapag-asawa, hanggang ngayon, kahit na ipilit mo, wala pa rin eh. Bakit? Kasi na-miss na natin yung chance. Yung chance na yon, life and chance, naalala ko sinabi ng preaching ng ating pong pastor. Yeah. Yung Panginoon natin, meron yan ibinibigay sa atin sa buhay natin na chance. Pero, pambihira, tayo lang ang, tayo yung nagpupumilit na lumihis sa landas na meron plano yung Diyos sa'yo. Itong timeline, anak, gantong edad ka, May mag-aasawa asawa ka. ka na. Para sa'yo yan. Yun na. Manatili ka lang dyan. Ayan, ano yung pinili? Pinili mo. Ayan ako. Nagbutol-butol. Parang, Uy. di ba? Pinili mo parang, kasi yung mga sa church, parang masyadong seryoso. Uy. Parang spiritual eh. Oh. Di ba? Parang, Hindi mo sure. parang hindi ba, Ano parang hindi nangyari? bagay ito sa akin. Di ba? Oh, humanap. Humanap ng iba. Yun, nakarami, hanggang yun, bumalik na medyo may problem na, Uy. Mahirap po yun. Nais ko lang po ipakita sa inyo yung team prep, lalong-lalo na sa mga kalalakihan. Huwag na tayong magbakasakali. Huwag na tayong maghanap ng ibang mga bagay na ikasisira nyo pa dahil ito na nga inilalatag na para maiayos yung buhay natin. Ang kinakailangan mo lang, maging committed na makapag-involve sa ganitong klaseng programa na in-establish ng Panginoon para sa'yo.
Kaya magpasalamat ka, kabataan. Huwag na tayong maghanap pa ng iba. Minsan may marami sa Facebook eh. Uy. Mga life coach ko no. Ayan. Tapos nakikinig sa mga interview ng mga celebrity kung paano nila napanatili yung kanilang pagsasama. Pangalawang asawa niya na yun. Sir Roy, ay pampihira, anong klase pinapakinggan ninyo? Ito, pampihira. Ito na yung tinuturo ng Biblia eh. Amen. Mga kapatid, kung tayo man naghahanap ng tama, kung gusto nating maiayos yung buhay natin, kabataan, ito, salita ng Diyos ang solusyon. Hindi ang wisdom na nanggagaling sa mundong ito. Sir Yun. Roy, sir. Alam mo, kaya importante ba dito yung sinabi natin kanina eh. Hindi ito laro-laro lang. It's more than just a contract. Yes, sir. Next point, ating tatalakayan dito. Ang sabi rito, dito sa ganitong programa ay napapag-usapan natin ang spiritual foundation of marriage. Amen. Spiritual foundation. That is the most important Oh, foundation yan. for marriage sa pag-aasawa. So, yung ating paghahanda, kung makita nyo, we don't give much emphasis on the wedding itself. Yeah. Eh, kalahating araw yan eh. 4 na Ilang oras lang yan yun eh. Tapos, gagasto ka ng malaki, di ba? Afterwards, ilang taong kayo magbabayad ng loan ninyo. Uy. Totoo yan. We don't give emphasis on the wedding ceremony. We give emphasis on the marriage. Because ang samahan na yan, habang buhay. Till death do you part. At yung habang buhay yan, ang pinakamagandang pundasyon yan, Brother Tony, is not financial. It's not emotional. Amen. It's not social, yung support ng family or whatever. It will always be spiritual. Amen. At sa ganitong programa, kabataan, young men, young lady, tinuturuan namin kayo, tinatalakay natin ang spiritual foundation of marriage. Amen. Marami naghiwalay because of financial reasons. Yeah. Marami naghiwalay because of social reasons or economic or whatever reasons. But lahat yan ay magagamot with the right spiritual foundation. Amen. Ibig sabihin, kung nais natin tumagal yung ating samahan, sabi nga ni Ron, till death do you part, kailangan ang pundasyon ng ating pagsasama must be spiritual. Tama po yun. And at the same time, Panginoon ang nag-establish ng marriage eh. Bakit maghahanap tayo ng ibang pundasyon kung ang Diyos mismo ang nag-establish? Balikan natin kung sino ang nag-establish. Kung ang sinasabi ng ibang mga tao ay ang magpapaganda sa pagsasama ay financial, pambira, di lahat ng mga mayayaman walang problema. At sana walang mga mayayaman na naghiwalay. Yes sir, naghanap pa ng iba. Yun. Yan. Kung ang pundasyon ay itsura, pambihira, panandalian lang yan. Paano naman tayo? Paano naman yung iba? Joke lang. Biro lang. Pero totoo po yun. Tatandaan po natin kasi when it comes to marriage, kadalasan dulo na natin naiisip, is it a spiritual thing when we are talking about marriage? Yes, sir. Yes, ma'am. Yes. It is. Kasi ang Panginoon na nag-establish niyan eh. No wonder, may mga ibang mga tao na pumapasok sa ganyang klaseng institusyon na ginawa ng Panginoon, hindi nila alam na it is a lifetime commitment. Yung iba po, pambihira kung ewan ko lang po, na nakikinig kayo minsan sa mga Senate hearing, Yun. Congress hearing, no? Meron sila, dapat yung marriage contract, dapat, nire-renew na lang. Uy. Pambihira, nire-renew. Anong Parang ginawa nyo lisensya dyan? ng Parang driver's drivers. license? Oo. Na naglalaps hanggang gantong taon lang? Naku. Pambihira. Tandaan natin, balikan natin, ang Panginoon ang nag-establish. Kung ang Panginoon nag-establish, balikan natin sinabi ng Panginoon, habang buhay na commitment yan. Pag kayo ay ikinasal, magsasama at magsasama kayo, sir, paano yan kung hindi na masaya? Uy. Di ba? Yan ang mga madalas na Sir papanood Tony. natin sa sa Reels. Sir Roy, Ma'am Rona. Kaya dyan napapasok na kanina, nung unang points natin, binanggit natin na yung plano pa lang, yung desire pa lang, i-commit na sa Panginoon. I-desire. Yes, Oh, ma'am. yun yung sabi sa Psalm 37:4. I'm sorry, hindi 37:4. 5, commit thy way unto the Lord. Trust also in Him and He shall bring it to pass. So yun yung plano pa. Ito na yung ngayong pangalawang points na commit thy works. Yun na yung sa Proverbs chapter 16 verse 3. Na nandun ka na, tinatrabaho mo na. Kasi nandyan na nandyan na siya.
paano ngayon sabi ni Sir Tony, hindi na kami masaya dahil may disagreement na. Yun. Kailangan yung Oh. i-work out. Kung sa simula pa lang, yung plano nakatutok na sa kinumit Panginoon. na, Yeah. madali nang ikumit, Panginoon, nag-aaway kami. Ayaw niyang sumunod. Oo. Kung sa disagreement lang, marami yan. Yes. So, alam niya yan, dalawa. So, Alam mo rin naman. alam ko yan na ganyan yung mangyayari. Pero madali, kung sa panimula pa lang, yung sabi ni Pastor na maayos nang nagsimula. Tama. Pag sinabi nating maayos, ibig sabihin nun, kasama ang Panginoon. Amen. Paano mangyari na pag sa gitna, nandyan yung disagreement, sir? Totoo yun, binato ko yung checkbook doon, sir, eh. Kasi nainis ako. Tumama ko si Ma'am Rona pala dati. Pero, ang good thing nun, dahil sa inyo nga, na ngayon pa lang, tinuruan na kayo paano mag-prepare. Nung nandyan na kayo sa kalay, babalikan niya, ay, sinabi yun ni Sir Roy. Sinabi ni Sir Tony yan na ganun ang mangyayari. Ito na lang ang i-apply ko. Amen. Bakit? Merong commitment na sa hirap at sa ginhawa, magkasundo kami o hindi. Sa time na lovable yung preaching last Wednesday. There's such time, ladies, men, na unlovable yan. Tingin mo unworthy yan. Tingin mo unholy yan dahil pasaway palagi itong asawa ko na to. Both lalaki man o babae yan. Pero balik tayo doon sa commit to love. Yun. Yan. Commit to love. Yes, Yun. mahalin mo pa rin yun. At ano yung sabi ni Pastor, napakagandang expression of love, yung sa kapwa. Sino yung kapwa mo na kapag team prep, kapag nag-asawa, yung asawa mo mismo. Yun. Oh, kaya yun yung napakahalagang. Ngayon pa lang, mag-prepare na sir para madaling sabihin, I commit to love you. Amen. Yun. Ma'am Ara, mayroon pong comment si Pastor, nakita nyo ba? Or- Yes, ang sabi Sige po nga, ni basahin Pastor natin. dito, ang pag-aaway ay normal, subalit ang paghihiwalay ay abnormal. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Amen. Amen. Ang ganda nun. Napakasimpleng mga ano, pero Hindi totoo yan. dahilan ang away na Yes. maghiwalay. Normal Dahil yun sa eh. away maghiwalay. Normal yun. Normal yun. Yes. Oo. Oo. At ang kagandahan po nito, pagkasama mo yung Panginoon sa pagsasama, anything na pag-aaway, ang Diyos ang mag-intervene eh. Check. Ang Diyos ang mag-intervene. Ang isa sa naalala ko dyan na sinasabi ng pastor natin, sa tingin mo ba, hindi kayang solusyonan ng Diyos ang problemang meron kayo? Yun. Yun, ang ganda nun. Malagay Diba? mo ba walang sagot ang Biblia Yun. sa problema o sa sitwasyon mo? Yun. Hindi mo talaga maisip yan kasi hindi ka nagbabasa ng Biblia. Eh. Sir, Diba? papasok yung Yes, prinsipyo sir. ngayon ni Pastor. If the word of God was not applied, that will be The magnified. devil will be devil. magnified. Yeah. Totoo yan. Totoo yan. That's right. Ano to? Nasili po yung oras eh. Ang bilis, Ano? ang bilis ng oras Bilis eh. ng oras, Pambira ah. naman eh. Oo nga, malapit na, no? Oh, so, Hihiwalay na naman tayo. Ang bilis, madami pa tayo pag-usapan. yung, Pero- yung point pa dito ni na nag-end tayo ngayong gabi na tayo magpapatuloy next week is this program teaches us to build a strong spiritual foundation Amen. for marriage. Yun ang point na, diyan tayo magwawakas ngayong gabi sa point na yan, mga taga-subaybay. And next week, diyan tayo mag-uumpisa sa point Yes, na yan. sir. Alright. Ano, Tony? Okay, kaya sa lahat ng mga sumubaybay sa ating pong programa ngayon pong gabi, huwag po kayong mag-alala. Marami pa po tayo niyan next Friday. We are looking forward. Samahan niyo po kami next Friday sa ating pong programang The Preparation. But before we end our program tonight, shout out po muna tayo. Alright. Alright, shout out sa mga sumusunod. Dennis Baya, Floydeliza Romos, Floor, shout out to you. William Tan, all the way in Zamboanga. Leslie Sena, Jong Bautista, Bojong, shout out to you at mga kasamaan mo sa barko. Bang Nebrea, Bang and Carlo, shout out to you. Mga kasamahan ko rin, Lenlen Regalado and Kim Amores. Likewise, Pastor, Ma'am Noise Navarro, all the way in France. Noise and Simon and Garfunkel. Amen. Brother Ian Cuarez, Joel Tandoy, Ma'am Joy Rico, Brother Mike Dumenden, Genevieve Gaa, Rico Fomanes, and Sister Sheila Jaramillo in Baguio City. Amen, amen. Maraming salamat sa patuloy pong pagsubaybay sa ating pong programang The Preparation. Meron tayong mga pictures dyan, sir. Ma'am Ara, pwede Yes pa kayo natin? po, may picture tayo dyan. Ayan na, ilalabas na ni Sir John Yun, mula sa Team Fearless sa Wow. panguna ng aming leader na si Sir Habol. Emil. Wow, nandiyan Nakahabol si Sir pa Emil, rin. nakahabol. Kapatid Oo. ni Ma'am Aloha. Yes. At Ating ganun din interpreter. po, mula sa Team Steadfast,
Tama na, Sir Ramir. Mula sa Team Steadfast, si Sir Dave. sa pangunguna ni Sir Yan. Dave. Yan, Maraming oy. salamat. Amen. At ganun din mula sa Team Purposeful sa pangunguna ni Sir Alfonso. At ganun din po sa Team Patient sa pangunguna ni Sir George. Napakarami po natin. At ganun sa live audience natin, Sir, na Team Preparation. Amen. Maraming salamat. Full-time Team Preparation. Kasama po natin ngayong gabi ang mga nagagandahan at Yun. mga Ipan natin yung camera, paikutin Sige nga, natin. pakita Ay, natin ay, yung mga ay, ay. nagagandahan. Kung Mga maganda nga ba nagagandahan. talaga yan. Yun. Sige Ay, nga. yan ah. Ay, maganda yun ah. Nagagandahan at nagwagwapuhan natin. Yun. Ayun. Be patient yan. Brother Ayos Hinder. na siya. Ayan. Ayan. Ako, Christy. ma'am. Si Ma'am Maricel, walang duda. Ma'am Maricel. Ayan. Yan. At si Ay, Ma'am grabe. Si Ma'am Marivic, alam ko, ready na to eh. Ayan. Gusto niyang Ayan. maging pastor's wife. Yun, si Amen, Brother Janver. At ang Ayan. ating mga operators. Parang nasilaw ako. Oy. Yan, si Sir Ramir, si Sir Dave. Oy, at ganun din Sir ang- Dave. Yes, ang mga ladies po natin dito sa kabilang kabilang side. Ayan, si Ma'am Si Ma'am Aileen. Aileen. Oy, Ma'am Sir Aileen. Joel, nasa Nakatago yung Maria. iba. Ayan, Pakita Sir naman Joel, kayo. Mela, si Si Ma'am Ma'am Janice. Janice. Kasama Yo. At si natin. Ma'am Carmel. Ayan, magandang Amen, gabi. amen. At thank you so much po. Andyan Meron din pa sa gilid. sila Ma'am Jennifer Yan, at huwag si natin palampasin si yan. Ma'am Jamaica. At Ayan. ganun din po si Ma'am Yun. Janelle Mendoza. Maraming salamat po for watching po. Hello po. Thank you so much. Amen. Maraming Ayan. salamat sa patuloy pong pagsubaybay. Amen. Meron ako dito kanina, basa kanina. Sabi Sir ni Sir Sir Ivan? Omnibus. Nasaan na yun? Oo, sabi Hindi, niya. si Sir Ivan din, sir. Ano sabi ni Sir Ivan? Ang hiwalay lang na pwede, sir, ay ang puti sa dikolor. Iba ka talaga. Ibang klase ka talaga, classmate. Oo, ayan Amen. po. Amen. Alright, sige po. Bago tayo magpaalam, Ma'am Sai, baka may mga nais pa po yung patiin. Yes, gusto pong batiin ng mga iba pang nanonood kanina, si Ma'am Joy Estelonio, si Ma'am Jenny Mandioya, si Ma'am Shitungo, good evening, si Ma'am Ellen Hermosura, si Ma'am Christy Desan, nasabi ng kanina ni Sir Roy, si Ma'am Janice Agustin sa live viewer natin, si Ma'am Rica Maydanaw, Ma'am Diane Valencia, Ma'am Belinda Regalado, Ma'am Charmaine Rose Bautista, si Ma'am Estela Aslawan, at si Sir Omnibus. Ayan. At syempre, gusto kong batiin lahat ng Team Patient, Team Preparation at Central South. Central. Yeah, South. Central South Family. Good evening po sa inyong lahat dyan. Amen. Maraming salamat, Ma'am Sai. Ma'am Runs. At kasama din natin, sir, si Mark John Roa, si Ma'am Belinda Regalado na palagi nating viewers. Yes. Amen po. Amen. Oh, Amen. sila Sir William Tan at sa lahat po ng viewers namin ngayon at sana po magkita tayo muli sa next Friday para sa bago na namang mga prinsipyong matutunan natin. Amen. Maraming salamat, Ma'am Runs. Master Ara, Ma'am. Ayun, maraming sabi ni Sir Omnibus, baka pwedeng dagdag oras. Next week na lang po. Nakabitin Ayan. daw. Nabitin siya, sir. Amen, Ayan, next amen, week amen. po, sir. Muli, maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa ating programang The Preparation. At ganun po si Ma'am Janet, sir. Kasama natin Ma'am Janet Tubig Ay, oo. mula sa Taiwan. Sa Taiwan. Hello po, Ma'am Hello. Janet. Kumusta kayo? Thank you for watching. Kaya nga, Team Preparation, yung nasa ibang bansa nanonood ngayon. Ayan. Asa na po yung iba sa atin. At ganun din po si Ma'am Chris. Ayan, si Ma'am Chris Hello, Capote. Ma'am Chris. Ma'am Chris, si. Muli, maraming salamat po sa napakagandang topic po natin patungkol po sa pag-i-involve natin, mga kapatid. Kaya tayong Team Preparation, muli, reminder po ito sa atin na kung meron man po tayong pag-involve, walang iba yung involvement natin sa Panginoon. Nang sa ganon, ay patuloy po nating makikita yung kadahilan ng Panginoon sa buhay po natin. At yun nga po, sa mga susunod na linggo, magsama-sama po tayo, na Friday, magsama-sama po tayo dito sa ating programang The Preparation. Thank you po. Amen. Maraming salamat, Ma'am Ara. Sir Roy, sir. Yun, shoutout muli kay Janelle Mendoza and Madam Christy all the way in Cavite City. Plus, of course, William Tan in Zamboanga. And a special shoutout kay Sister Christy. Amen. Love you to the Hello, max. Ma'am Christy. Amen. Special shoutout din sa aking wife, Sister Yun, Dan. Uy, At sa dalawa ko pong anak na si Oy. Primo at saka si Anya. sana all mention Alright. shout out. So, magkita-kita po tayo next Friday sa ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. Thank To you God be po. all the glory. See you next episode. Fellowshipping with one another as we walk in the light.
for walking when we fellowshipping with one another as we're walking in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart.